Good evening mga ka-health. Once again, nandito po tayo sa ating health journey. Meron pong malaking katanungan na pinoproblema ng maraming mga nagda-diet o nagpapayat o ano pa man patungkol sa kanilang kalusugan at itsura. So, ano ba ang mahalaga talaga? Ayon po dito sa isa pinapanood ko na health advocate at saka sa Building Muscles ay ito po si Rafael Martinez na minsan napanood ko na siya sa TV pero sinusubaybayan ko rin po yung kanyang mga vlog patungkol po sa muscle building. Kasi doon po ay naiko-correct yung mga mali kong ginawa nung una. Pero tinatry ko iyon at pag naranasan ko at nagkaroon ako ng success story, sineshare ko. At binibigay ko ang yung credit dito para doon sa mga life coach na yan. Okay. Cardio or muscle building? Yan. Sa tingin po natin ay akala natin talaga ay ang kailangan lang natin ay yung tinatawag na cardio. At wala tayong pakialam doon sa muscle building. So ano daw ang mainam or effective to lose weight? O yung tinatawag na fat loss. We need to do both, I think. No? Pareho ito kailangan natin. Hindi pa pwedeng mamili ka lamang. Kasi marami, yung iba kasi gusto lang mag-lose weight. Kaya nasa gym sila pero hindi binabago ang kanilang diet at saka ang kanilang lifestyle pero gustong pumayat. Yun ang pangunahing target. Ang cardio po, yan po yung tinatawag natin walking, running, biking, yan. Swimming, sa triathlon, ganun bike, swimming, etc. So, yan talaga ang akala ng marami pagka nagka-cardio ka ay papayat ka. Papayat ka kahit mali ang pagkain mo o may diet plan ka nga pero mali pa rin. Alam niyo, sinubukan ko na talaga yan ginawa ko na yan, takbo, bisikleta, nag-gym. Ang tagal ng panahon, hindi ako pinapayat talaga niyan. Maaaring nakapag-build ako ng muscle pero hindi ako pinapayat. Kasi may mali sa kinakain ko. So, yun ang talaga ang akala ng marami. No? Pag nagka-cardio ka, kaya nagpupunta sa gym yung iba eh. Pero nakita nila, walang resulta eh. So, mali pa rin yung ating diet plan. Halimbawa, iwas ka ng iwas sa taba at karne. May mga ganun eh. Yung talagang pinapakita, ay naku, bawal yan, masama yan. Taba yan o mataas ang kolesterol. Pero tignan mo ang kanilang kinakain. Kahit sa merienda at saka sa kape, ganun pa rin. Pero umiiwas sila sa taba. Hindi nila alam na yung mga nire-reject nila kasi obviously tingin natin masama eh. Yung kanilang mga kinakain, na-justify nila sa merienda, pizza, burger, everything, french fries. O akala nila okay lang yan. O yung mga midnight snack na na chichirya. So iwas sa taba ng karne pero tingnan mo ang kanilang lifestyle. So walang masama sa pagpapayat pero kailangan din daw natin na mag-build ng muscle. Lean mass muscle. Yung nakatagong muscle na yan, ayan, tulad nito, nakabuild na yan sa loob, pero meron pa rin kakatin na taba, na reserve energy. Okay? So, walang masama sa pagpapayat. Magtitiging bata ka, slim ka, pero hindi ka naman healthy. Yun ang problema. So, mag-build daw tayo ng lean muscle mass. Pag hindi natin ginawa po ito, yung muscle building, manghihina ka pa rin. Payat ka pero hindi ka malakas. Babagal ang kilos mo. Pero payat ka. At pag di ka nag-ingat, maaari kang tumaba muli. Masahol pa sa dati. Pag rumesbak yan at tinry mo yung mga maling diet mo at tuloy-tuloy ka sa pag-exercise, madidismaya ka. Baka itigil mo na. Sumuko ka na lang at bumalik ka sa high carbs o bumalik ka doon sa dating mong buhay. Kaya nangyayari, tataba uli na mas mataba pa kaysa dati. Mas masahal pa kaysa dati. Ganun ang resmack na kahit kailan eh. So, payat ka pero hindi ka masigla. Yan. Oh. So, yun nga, kung wala ka rin exercise o workout, hindi ka healthy. O, may mga inborn na hindi na kinakailangan kasi healthy sila, mababoy kahit nagbibisyo sila. Pero ang katotohanan niyan ay maaaring payat ka,
pero hindi ka healthy. Maaga ka kasi ang mangyayari kasi yan, payat ka, okay, pero hindi ka healthy dahil hindi ka nag-build ng muscle, maaga kang tatanda. Iniisip mo, bakit tatanda? Less active ka na eh. Ayan. So pagka nagkakaedad ang tao, humihina o nagde-decline na yung kanyang mga muscle mass. Hindi natin nakikita ito. Pero pag dumating na sa 50, yan, hanggang sa senior, ay lumalambot siya at yung dati mong muscle na masigla, malakas, ay humihina na, hanggang sa maging manipis na hindi mo namamalayan, lumalaw-law na yung balat mo at saka yung muscle mo dito sa mga bahagi ng katawan mo. Kasi nga hindi mo ito binild up. So, payat ka, ang ganda mong tignan, pero para kang uugod-ugod. Less active ka na. Hindi, tumigil ka na sa pagkilos. Kaya sinabi ko sa inyo, yung mga trabahador, ng mga bata pa, hindi na kailangan mag-gym. Ito, may abs pa eh. Bakit? Kasi tuloy-tuloy trabaho nila. They burn more calories. Pero pag tandaan niya na tumigil na sa ganung trabaho, yun, doon na lalaki ang tiyan, tataba na. Mabagal na ang metabolismo. So, lalo na pagka nagkakaedad, bumabagal talaga ang ating metabolismo, panunaw, hindi na ganun katulad ng araw. Ang dali-dali natin magpapayat, pero pag nagkakaedad, hirap na hirap tayo, lalo na itong belly fat na ito, yung visceral. So, andun ka pa rin, kasi pagka hindi ka nag-build ng muscles, pumayat ka, andun pa rin yung sakit mo eh. Diabetes, high blood. Kasi yung mga yan, reversible yan eh. Pwede mong itigil ang maintenance dyan pagka tama ang lifestyle mo. Marami kasi inaasa na lang sa gamot. Okay? Kaya ang mangyayari, pumayat ka, pero yung sakit mo, andun pa rin eh. Hindi nagbago. Hindi mo makokontrol. Babagali mo lang ng gamot, pero doon din ang tuloy. So, minsan nga, andun pa yung sakit mo at lumalala pa. Kasi inaasa mo na lamang sa mga medicine, sa mga gamot at maintenance para mag-survive ka na lang. Nawalan ka ng kumpiyansa. Hindi mo alam na hindi lamang survival ang kailangan, kundi lumaban, lumakas para ikaw ay pagka nagkaroon ka ng confidence sa transformation, maniwala ka, meron ka mararamdaman na kakaiba kaysa doon sa nung panahon na ikaw ay may sakit, di nag-exercise, hindi ka nagda-diet. Okay? Yung iba yung lakas mo, no? Okay? Iba yung lakas mo. So, inaasa lang natin sa lahat ay para doon sa mga gamot. Okay? Ngayon, nag-gym tayo, parang wala ring epekto. Kasi hindi mo alam na itong parehong diet saka weight, building weights ay, yung muscle building ay hindi pwedeng pagsabayin o mamimili ka lamang. Ang weights o muscle building ay nakakatutulong po yan sa mabilis na pagpayat mo. Hindi natin alam yon. Akala natin mag-diet ka, huwag kumain, intermittent, papayat tayo. Yes, papayat ka. Pero minsan po, alam nyo, yung tulong ng cardio, nag-burn ka ng calories doon. 40 minutes walking sa treadmill. Pero iba pa rin yung kinakain mo. Nasa pagkain yan. Kaya kahit na 3 taon ka na, hindi pa rin nawawala yung visceral fats mo, ang taba mo dyan. Hindi pa rin nawawala. So, nakatutulong ang muscle building sa pagpapayat para mapabilis. Okay? So, papayat ka na masigla ka pa at malakas. Dito po sa both, ang ibig sabihin dito, papayat ka at masigla at malakas. Huwag masyado tumutok po sa fat loss. Hindi lang yun ang kailangan natin. The more muscle mass you have, the easier to burn more calories. Pag naitama mo yan, dun magkakaroon ng transformation. Yun ang body recomposition. Okay? Pag hindi ka nakapag-build ng muscle, baka magmukha kang tisiko o parang tingting na pag pinitik mo, tutumba agad. Maganda pag may muscle ka, gaganda ang katawan mo, nasa proportion, masigla ka, malakas ka. Wala kang masasabi dahil nga nakita mo yung truth about that. Pag hindi natin inalam yan, paulit-ulit lang ang lahat. Salamat po sa maikling mensaheng ito at nawa tayo ay pagpalain ng Diyos.